Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan po natin. Isang konsihal si Ben at mayroon silang seminar sa isang syudad sa may Mindanao. Pagkatapos ng seminar ay napagpasya nilang mga konsihal na mamasyal. Habang sakay ng taxi, bandang 8:00 ay tinanong nila ang driver kung saan may ostrich farm. Maraming ostrich farm dito, sir. Doon sa may Duluhan. May magandang avocado farm din. May alaga din sila mga ostrich. Magandang view doon. Then may mga bangin. Meron ding swing. At dahil nga mahilig sa social media ang mga kasama nilang babae, ay pinili nilang puntahan ng avocado farm. At totoo namang maganda ang lugar. Dahil sa view na tila walang hanggang palayan sa baba ng bangin. Medyo liblib nga lang dahil nasa duluhan ng maliit na kalsada. Isang napakagandang babae ang sumalubong sa kanilang grupo. Ito ang asawa ng may-ari ng farm na abala sa kakaprun ng mga abukado. Mistisahin ito sa parang may pagka-Italyanang muka na may matangos na ilong at mapupungay na pilikmata. Mukha nga itong si Mama Mary, lalo na't mahabang itim na itong buhok. Inilibot sila ng babaeng may-ari sa kulungan ng mga ostrich kung saan may 7 malalaking ibon. Alaga raw nila ito dahil mahilig talaga ito sa mga ibon. Meron pa nga rin itong alagang bibe, manok at iba't ibang klase ng mga ibon. At ang nakakatuwa, may available para sa farm na karne ng ostrich. Kaya nagpaluto sila. Pagdating ng pananghalian, ay naglaway sila sa mga inihandang menu. Gawa sa karne ng ostrich. May adobo, may pastel, at may embutido. Ang sarap ng pagkakaluto. Kung kaya't nasimot nila lahat at nagpa-order pa nga ng 2 roll ng embutido ang number 1 SB nila. At sila naman ay bumili ng tig-iisang itlog ng ostrich para maiuwi sa kanilang bayan. Ma'am, 4 lang po ang natirang itlog, ang sabi ng boy sa may-ari. 5 nga kasi sila, kaya kulang ng isa. Si Bambi ang nawala ng itlog. Sa kamalig, sa likod, dun ka kumuha. Sa kaliwa mong kuhain ha, at huwag mong galawin yung nasa kanan, sabi ni Ganda sa staff nito. Pagbalik ng boy, ay inabot nito ang itlog sa kanya. Busog na bumalik sila sa syudad at sa night market. Kinaumagahan ay lumipad na sila pabalik sa Katagalugan. Pagdating niya sa kanilang bahay, tuwang-tuwa ang 3 maliliit niyang anak sa laki ng itlog ng dala niya. Si Ben tuloy
ang nagpresenta na magluto ng itlog pagdating ng hapunan. At dahil lahat ay gustong i-hardboil iyon, sa malaking kaldero niya yun pinakuluan. Inilabas niya ang ketchup bago kinuha sa stove ang itlog. At dahil excited silang mag-anak, nagkumpulan sila sa mesa upang tingnan kung ano ang itsura, kung ano ang sa loob niyon. Binasag niya ang shell at natigilan sila nang basag na ang puti ng itlog nang kanilang makita. Medyo brown na rin ito at parang may ugat-ugat. Para na itong isang balot. Napatras nga ang mga bata dahil malangsa na ang amoy niyon. Medyo kinabahan si Ben sapagkat may mga buhok-buhok pa na nakadikit sa karne. At hindi yun parang sa balahibo, kung hindi mahaba talaga na nakakalumpon. Kinuha niyang tinidor at hiniwa ang itlog para tingnan ng maigi ang loob. At halos maduwal si Ben nang may makitang putol na daliri at may kuko pa. Sa kanyang hilakbot ay binalot niya ito at dinala sa isang veterinaryong kadugo niya. Imposible raw na magkaroon ng daliri sa loob ng ostrich egg. Chinekpa nga ng veterinaryo ang ibang laman ng itlog at natukos ang parang bituka ng isang tao na nagkadikit-dikit ang nakabalot sa daliri. Naghulma lang ng bilog dahil sa hugis ng itlog at tubig na napadikit sa mga ito. Baka may kinain na tao, yung ostrich. Baka may ipinakain dito. Teorya naman ni Ben. Umiling naman ang veterinaryo. Kung ganun, hindi dapat tinain niya lamang ito kung tao ang nakain niya. At hindi yun sa itlog mapupunta. Dahil sa ovary, doon nang gagaling ang itlog. At hindi sa mga intestine, kung saan dumidiretso ang kinakain. At dinala nga nila ang itlog sa pulisya para may report doon sa bayan kung saan nila nabili ang itlog. Baka kasi may pinaslang o ano pa man at napunta na lamang sa itlog ang mga pinutol na laman loob. At dahil nga hindi maipaliwanag ng siyensya ang nangyari, wala rin namang maisagot ang mga pulis sa kanila. At ganoon din ang mga pulis sa kabila. Pero isa sa kakilala ni Ben na si Ma'am China ay may nahagip na chismis na nung mag-seminar daw silang mga konsihal ay nakatabi na ito sa upuan ang isa pang konsihal na galing sa kabilang bayan kung saan naroroon ang ostrich farm. Ikinuwento ni Ma'am China sa konsihala sa pamamagitan ng Facebook kung anong nakita nila sa loob ng ostrich. At wala namang gatol na ikinuwento ito ng konsihala. Sa kabilang parte ng Pilipinas na may bali-balita din na ang magandang babae na yun na may-ari ng farm ay si Mabel, na isa raw itong mangkukutod, isang aswang na lumilipad at nangingitlog
Hindi nga raw ito nakikikain sa mga katabing bayan. Doon sa farm na yun, sa takot na dahil sa takot, dahil baka sa itlog nito kinukuha ang mga karne na niluluto. At halos madawal naman silang mga konsehal dahil nga kinain nila, dahil nga kumain din sila sa lugar na yun.